Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, ekonomiya ng Pilipinas nananatiling matatag sa pagtatapos ng 2024 matapos makapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 5.6% na kabuuang GDP growth rate. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling iginiit na walang blankong item sa 2025 General Appropriations Act. Halos 70% ng mga Pilipino kontento sa pamamalakad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa SWS survey. Barko ng China Coast Guard naitaboy ng barko ng Philippine Coast Guard ng hanggang 105 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. handa umanong ibalik ang Typhoon missile system ng Amerika kung titigilan na ng China ang pangaharas at panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. At 5 pang Chinese huli sa Pasay, Maynila at Dumaguete dahil umano sa pang-espiya. Una sa ating mga balita, patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Nitong 2024, tumaas sa 5.6% ang kabuang gross domestic product ng bansa. At ngayong taon, ayon sa NEDA, mas palalakasin pa ng pamahalaan ang kalakalan at exportation. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Naging matatag ang ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng 2024 sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Bagamat mababa kumpara sa fourth quarter gross domestic product or GDP ng taong 2023, nagtala ng 5.5%. Naging stable pa rin ang GDP ng taong 2024 sa third and fourth quarter na parehong nagtala ng 5.2%. Sa kabuuang taon, mayroong GDP growth rate na 5.6% ang bansa. Malaking tulong sa year-on-year growth o paglago ng GDP ang wholesale at retail trade, motor vehicles at motorcycles repair na may 5.5%. 8.5% naman ay galing sa aspetong pinansyal at insurance at 7.8% naman ay nanggaling sa konstruksyon at infrastruktura. Sa third quarter ng nakaraang taon, may mga pagbabagong nakita sa GDP ng bansa. Sa sektor ng edukasyon na mula sa 2.6% ay tumaas sa 4.1%. Mula sa 2.8% tumaas naman sa 3% para sa manufacturing, habang 9.1% naman mula sa 8.8% para sa financial and insurance activities. Napanatili naman ang Gross National Income or GNI ng bansa sa third quarter ng 2024 sa 6.8%. Dahil sa maraming suliranin na pinagdaanan ng bansa noong 2024 gaya ng mga kalamidad, kung kaya't bahagyang bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Policy and Planning Undersecretary of the National Economic and Development Authority or NEDA, Rosemary G. Edilion, nakatutok ang pamahalaan sa pagpapalago ng ekonomiya ngayong taon sa pamamagitan ng mas pinalakas na kalakalan at eksportasyon. Yeah, just to clarify, hindi bumaba, no? Kasi hindi naman negative ang growth. It was still positive. Okay? Kaya lang merong moderation. Samantala, nananatili pa ring malakas ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa buong Asya. Mula sa PTV, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Kontento ang halos 60% ng mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Base yan sa SWS survey. Ang detalye sa report ni Joshua Garcia sa Balitang Pambansa. Napanatili ng Administrasyon Marcos ang good satisfaction rating nito sa kabila ng mga hamon na kinaharap ng bansa nitong nakaraang taon. Batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Station nito lamang Disyembre 2024, 59% ng mga Pilipino ang nasiyahan sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Habang bumaba ng 1% ang mga Pilipino na hindi nasiyahan mula 24% noong Setyembre
hanggang 23% ng kaparehong buwan. Dahil dito, ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos ay positive 36 na tinuturing ng SWS bilang good, katulad ng nakuha nitong rating noong Setyembre na nakaraang taon. Sa nasabing survey, ang Visayas ang may pinakamataas na naitalang nasiyahan sa Marcos administration na may 65%. Kabilang sa mga programa ng gobyerno na ikinatuwa ng mga Pilipino ay ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapaganda sa edukasyon, prioridad sa mga mahihirap, dagdag na trabaho, at ang pagpapaunlad sa agham at teknolohiya. Habang nakatanggap ng good rating ang ilan sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon gaya ng pabahay, seguridad sa pagkain, transportasyon at iba pa. Gayunpaman, nakapagtala naman ito ng mababang marka sa pakikibaka sa inflation na may net satisfaction rating na negative 12. Habang moderate rating sa pagtutok sa hindi pagkakaroon ng gutom sa mga pamilya na may positive 26 na net satisfaction. Neutral naman ang naitala na rating sa mga issue tungkol sa laban sa krimen, pangangalaga laban sa pagmamanipula ng presyo ng langis at pag-aalis ng katiwalian. Sa kabuuan, nasa 17% ang naitalang hindi tiyak, habang 23% ang nagsabing sila ay hindi nasiyahan. Ang survey ay isinagawa sa 2,160 respondents sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula December 12 hanggang December 18, 2024. Mula PTV, Joshua Garcia, para sa Balitang Pambansa. Nagpasalamat ang Malacanang sa suporta na patuloy na ipinagkakaloob ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng Marcos administration. Pahayag ito na Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey kung saan 59% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Administrasyong Marcos. Partikular na ikinalugod ni Bersamin ang magandang panaw ng publiko sa disaster response ng pamahalaan, basic education, pagtugon sa kahirapan at paglikha ng mga trabaho. Ayon kay Bersamin, tuloy lang ang trabaho ng gobyerno, lalo't ang tunay na sukatan ng public service ay makikita niya sa pagpapaunlad sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng alternate runway ng Mactan Cebu International Airport. Binigyang diin ng Pangulo ang importansya ng bagong parallel runway na inaasahang tugon sa tumataas na airport traffic demand sa paliparan. Makatutulong din yan para mapanatili ang maayos na operasyon ng airport. Inilarawan din ng Pangulo ang runway bilang isang matapang na hakbang para higit na mapaghusay ng bansa ang pagiging competitive, koneksyon at kapasidad nito sa pagtanggap ng maraming bisita. As the first and only parallel runway in the Philippines, this runway is a bold leap forward. It will help in your competitiveness, in your connectivity, and in your capacity to take in visitors. This milestone would not have been possible without the firm determination of the Mactan Cebu International Airport Authority, the unwavering support of all the stakeholders, and the dedication of all the partners working together in concert and coming to this great achievement. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang ibalik ang Typhoon missile system ng Amerika kung titigil na ang China sa pangaharas sa mga Pilipino sa loob ng ating teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya maintindihan kung bakit may mga komento sa paggamit ng Pilipinas ng Typhoon kahit pa mas malakas na sandata ang China. Dagdag niya, handa siyang makipagkasundo sa China na ibabalik ang missile system kung hindi nagagambalain ng China ang ating mga tropa at mayangisdang Pilipino. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us, and stop your aggressive and coercive behavior, and return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan.
Mas lumayo pa ang barko ng China Coast Guard mula sa coastline ng Zambales matapos itaboy ng Philippine Coast Guard. Naitaboy ito sa layong 106 nautical miles. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling pero iginiit ng BRP Teresa Magbanwa sa Radio Challenge na walang legal na basihan ang CCG na magpatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nilalabag kasi ng China ang Philippine Maritime Zones Act at ang UNCLOS. Binabantayan din ng PCG ang 3 pang barko ng China Coast Guard. Kabilang narito ang tinaguriang The Monster Ship na namataan 103 nautical miles mula sa Zambales. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., tinitiyak ng PCG ang pagpigil sa iligal na presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak din ng PCG na gagawin nila ang pagbabantay ng mapayapa. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang blankong item sa 2025 General Appropriations Act. Sa kanyang talumpati sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City, binigyang diin ni Pangulong Marcos na dumaan sa masusing pagripaso at pag-aanalisa ang higit 4,000 pahinang 2025 national budget. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi niyang kumpiyansa siyang may pagtatanggol ng Office of Solicitor General ang kanilang kaso sa 2025 national budget sa Korte Suprema. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. He tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Nagpaabot ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga gobernador sa Visayas Region. Dumalo rin ang Pangulo sa Regional Development Council kung saan tinalakay naman niya ang mga mahalagang proyekto sa Central Visayas. Si Jesse Atienza ng PTV sa Balitang Pambansa. Pasado alas 9 ng umaga lumapag ang sinasakyang eroplano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base. Agad siyang sinalubong ng Presidential Assistant for the Visayas, Undersecretary Terence Calatrava at mga opisyal ng PNP at ng Philippine Air Force. Inabangan ng nasa 4,000 mga abogado mula sa publiko at pribadong sektor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 20th National Congress for Lawyers na inorganisa ng Integrated Bar of the Philippines kada 2 taon na naglalayong mapalakas ang pundasyon ng legal community at magabayan ang lahat, lalo na ang mga nakababatang abogado sa kanilang propesyon. Equally pressing is the existential challenge of our time, and that is climate crisis. This is no longer an abstract threat that is spoken about at the high levels of science. It is a reality that jeopardizes the very survival of future generations. Your field plays a vital role in this endeavor, crafting and upholding stronger environmental policies that protect our shared home, developing the concept of environmental justice. By doing so, you safeguard the rights of today and preserve the dreams and dignity of those that will follow us. Strengthening the legal profession, however, demands more than responding to crises.
It also requires reinforcing your field's very foundations, education, continuous learning. The next generation of lawyers must be prepared to meet the challenges of this ever-changing world. And so the 3,962 new lawyers, welcome to the front lines of justice. Your journey begins now. Dumalo rin ang Pangulo sa pagtitipon ng mga lokal na mga government officials ng lalawigan ng Cebu sa pangunguna ni Cebu Governor Gwen Garcia na nagpaabot ng manifest of support sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayon din ang mga gobernador ng Visayas Region na inihayag din ng suporta sa bagong Pilipinas ng punong ehekutibo. Napakalaking bagay para sa atin because you remember I ran under the flag of unity. And we have seen, and I think this is something that the local governments immediately recognize, that we can really get very much done pagka talagang sabay-sabay nagtatrabaho. Pagka nag-aaway, naglalaban, kinokontra, hinaharang, naghahanap ng paraan para harangin, para lang maka political points, walang mangyayari talaga sa atin. So we should put those attempts to one side and stay together. And this is a big block. This is the Visayas block, and with that, with them as our partners in the national government, there's so much that we can do. And I'm very grateful to all the governors of Region 6, 7, and 8. For their expressions of support. It is a very important part of our nation building. Na malaman na at the very least dito sa Visayas ay may maaasahan tayo na magtutulungan para sa mga programa na dinadala ng pamahalaan. Una nang dumalo rin ang punong ehekutibo sa Regional Development Council Region 7 meeting kung saan tinalakay ang mga mahalagang proyekto para sa Central Visayas. Cebu is one of the largest areas for public investment. So it is, well, we had a discussion today in the RDC. There are several major projects in the city. There are several major projects in the province, both in terms of connectivity, physical connectivity, in terms, napag-usapan pa namin sa Agri, baka meron tayong program na ibubuo para matulungan ng gobyerno na local governments ang national government para sa pagbaba ng presyo ng bigas. Marami kaming napag-usapan. There are several infrastructure projects that are ongoing, and dito mga balalaki kasi ang nakaibahan sa Cebu tends to take on the smaller projects. The province, sila ang probinsya gumagawa. So lahat ng pumupunta sa Cebu, karamihan ng pumupunta sa Cebu na project are very significant at saka legacy projects na priority ng national government sa socio-economic plan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Balitang Pambansa. Mga Pilipino, importanteng bahagi ng workforce ng Estados Unidos. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bagong immigration policy ng Amerika. Bubuksan ng Chief Executive sa US government para mapag-usapan. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang importansya ng mga manggagawang Pilipino sa workforce ng Estados Unidos. Sa gitna ito ng nauna nang naibalitang hagip ang ilang mga Pinoy sa ipinatutupad ngayong mahigpit na immigration policy ng Amerika sa ilalim ng bagong liderato nito na si US President Donald Trump. Ayon sa punong ekutibo, isa ito sa mga bagay na nais niyang maresolba at kailangan gawa ng paraan. Sabi ni Pangulong Marcos, titingnan niya kung paano posibleng maimpluwensyahan ang bagong patakaran ng Amerika pagdating sa immigration. Sa gitna na din ito ng kanyang plano na makipagkita sa bagong upo at nagbabalik na presidente ng US na si Donald Trump. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve.
because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. Sinabi ng Pangulo na gusto niyang makadaupang palad si President Trump hindi lamang para buksan ang usapin sa bagong polisiya nito hinggil sa immigration. Ayon sa punong ekutibo, marami siyang gustong talakayin sa kanyang US counterpart sa sandaling sila'y magkita at magkausap. Ilan na dito ang may kinalaman sa trade o kalakalan, ganun din naman ang patungkol sa defense and security. I will meet with President Trump because there are much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security. At kasunod ng mga nauna ng ulat na may mga Pinoy na napauwi galing Amerika bunsod ng paghihigpit sa mga illegal immigrants, ipinahayag naman ng Department of Labor and Employment na tutulong sila sa mga tinamaan ng nasabing kampanya. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, makikipagtulungan sila sa Department of Migrant Workers na mayroon namang program para sa mga OFW na uuwi sa bansa sa pamamagitan ng kanilang reintegration program. Ang Department of Labor and Employment ay patuloy na tutulong din sa DMW dahil yan naman lagi ang tagubili ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., complementation, convergence ng mga ginagawa ng iba-ibang departamento. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. 5 Chinese nationals pa ang naaresto na umano'y nangi-espiya rin sa bansa. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. This is just perhaps the tip of the iceberg. Ganito inilarawan ni AP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang panibagong pagkakahuli ng 5 Chinese nationals na sangkot sa umano'y pag-espiya. 2 dito ay naaresto sa NAIA, isa sa Intramuros, isa sa Binondo at isa sa Dumaguete. Base sa intelligence gathering, na-monitor ang mga Chinese sa Barangay Buena Vista, Puerto Princesa City sa Palawan na nagpapanggap na namimili ng marine products sa lugar. Nakita din ang grupo na madala sa Ulugan Bay sa Puerto Princesa at nagsasagawa ng aerial surveillance at reconnaissance gamit ang drone. Nangongolekta ang grupo ng Imagery Intelligence sa Naval Detachment Oyster Bay na bahagi ng Philippine Navy Naval Forces West na nakapwesto malapit sa West Philippine Sea. Kasama sa nasabat mula sa mga Chinese national ang military-grade, high-resolution, solar-powered CCTV na may night vision at Wi-Fi. Nakita rin mula sa mga suspect ang mga larawan ng Bululuyan Port sa Palawan, ang mga estasyon ng Coast Guard at vessel nito, magang iba pang Navy crafts o vessel. Kasama rin dito ang sa bahagi ng Subic at PCG sa Maynila. Ayon kay Bronner, hindi pa masasabi na isang state-sponsored na naturang pag-spy. We know for a fact that these images, this video that they are taking are being sent, transmitted somewhere else. No? Pero hindi pa natin po alam kung saan, ano yung receiving end. That is why we cannot yet conclude that. Information are actually being sent real time, hindi po delayed. And of course, kung real time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin. Ito anyang dahilan kung bakit nalalaman ng resupply mission. Taong 2023 pa lang anya nang mamonitor ang mga ito na nagmamanman. And let us also clarify that they are not arrested because they are Chinese. They are arrested because they are violating our Commonwealth law na pagka sinasurvey mo ang defense facilities natin without authority, that is violation of our law. So kahit kung nagkataon lang sila ay Chinese, ang grupong ito ay konektado sa una ng grupo na naaresto kaugnay ng umano'y pag-espiya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, si Deng Yuan King ay graduate mula sa People's Liberation Army ng China. Habang pinaniniwala ang konektado rin dito ang mga nahuling suspect. Lumalabas na ang mga suspect ay miyembro ng Kuo-Sing Volunteer Group of the Philippines at maging Philippine-China Association of Promotion of Peace and Friendship Incorporated na nagsasagawa ng mga medical mission at nakakasama ang ilang mga politiko. Samantala, ang una nang naarestong Chinese at 2 Pilipino kaugnay ng umano'y pagmamanman sa bansa ay sumailalim na sa inquest proceeding at nasampahan ng kaso sa Makati Regional Trial Court. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology, DICT, ang kanilang mga naging programa
noong nakaraang taon at mga plano ngayong 2025. Sa panayam sa programang Bagong Pilipinas ngayon kay Secretary Ivan Jan Uy, sinabi niyang isinusulong din nila ang tinatawag na cyber hygiene. For the first time sa history nila, ibinigan nila ang Pilipinas. At pinakita nila sa buong mundo na ano ang ginagawa ng Pilipinas na tama, na kailangan nagiging role model ngayon ng ibang bansa sa pagtalakay nitong cybersecurity at cybercrime. So, ito po, ang pinupush natin is cyber hygiene. Ano po yung cyber hygiene? Matuto tayo na maging mas maingat sa ating mga transactions online. Anong edad po kailangan matuto ng cyber hygiene? Ang in-explain ko doon, oras na ang isang bata may mobile phone, nakagamit ng mobile phone, nakakonect na ng internet, dapat yung edad na yan, kailangan maturuan na ng cyber hygiene. Dahil ang cyber hygiene, hindi po ito technical skill. This is a life skill. This is like teaching your children that they need to wash their hands before they eat. Lusot na sa committee level ng Kamara ang panukalang 200 pesos minimum daily wage hike para sa mga empleyado ng pribadong sektor. Ikinatuwa naman ito ng ilang labor groups, pero ang isang grupo ng mga employer umaaray na agad ngayon pa lang. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Motion is approved. Congratulations to the authors and to our workers. Let us start the new year with much abundance and prosperity. Aprobado na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang paghahatid ng 200 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa bansa. Sa ilalim ng ipinasang substitute bill na may titulong 200 pesos daily across the board wage increase act, kasama ang lahat ng private employers, mapa-agricultural o non-agricultural man at kahit ilan man ang kanilang empleyado sa mga inatasang magpatupad ng 200 pesos daily minimum wage hike. Kung tuluyang maisa sa batas, maaaring magmulta o makulong ang sinumang tao, korporasyon o kumpanyang lalabag sa mga probisyon nito. Matinding pag-uusap, pag-aaral po ang ginawa ho natin dito para ho makapag-desisyon tayo na 200 wage increase ang nararapat para sa mga manggagawa. Ang ilang labor groups ikinalugod ang pagpasa ng panukala sa House panel, lalo pat matagal na rin nila itong ipinaglalaban. Kami natutuwa na naging 200 mula doon sa proposal na 150. Malaking tulong sa mga manggagawa, lalong-lalo na nagtataasan yung mga presyo. Any additional wage increase sa sahod ng mga manggagawa ay isang kagyat na pagtulong sa pagtataas ng kanyang purchasing power. Pero ikinalungkot naman ito ng grupo ng mga employer. Alam mo naman kasi, pag nagtataas ng minimum wage na wala namang koneksyon sa business ng mga kumpanya, lalo na yung maliliit, isa lang ang remedyo niyan, ganito. Tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o magbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Pagtitiyak naman ni House Speaker Martin Romualdez, babalanse nila ang sitwasyon. May mga ikinokonsidera na raw silang mga mekanismo para makatulong sa mga micro, small and medium enterprises. Sabi naman ni Senate President Francis Escudero, bukas sila sa pakikipagtulungan sa Kamara para sa panukalang ito. Mula PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Sinelyohan na ng Philippine Economic Zone Authority at ng Bureau of Corrections ang Memorandum of Agreement para gawing Palawan Mega Economic Zone ang 2,000 hektaryeng lupain sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City. Ang kasunduan ay nilagdaan mismo ni PEZA Director General Tereso Panga at Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Magsisimula ang operasyon ng Palawan Mega Ecozone bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong 2028. Samantala, abangan naman sa programang Bagong Pilipinas ngayon ang panayam kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Mainit niyang tatalakayin
ang iba't ibang mga mahalagang issue. Mamaya po yan, 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.